mga kapatid natin, mga kababayan natin, na mga persons with disability, dapat daw ay prioridad pa rin kahit sa pagbili ng concert ticket. Yun. Hindi yung pagpipilahin sila na pumila ka dyan sa likod namin. Nauna Hindi, kami oo. sa pila. Oo. Hindi pala ganon kasi ayon po sa batas, dapat bigyan sila ng express lane. Kasi may isang PWD na nagreklamo dahil hindi sa pagpapatupad ng express lane for PWD sa ticket selling ng isang K-pop concert. Oh. Pero giit ng Department of Justice, dapat kasama sa priority o express lane sa naturang aktibidad ang mga PWDs. Ayan, no? Malinaw. Ilatag natin to, ha? Malinaw yan, ha? Meron Yan ang kayong express lane. sinasabi ng batas, kaya wag ho kayo magreklamo pag meron ho kayong kitang nakasaklay dyan na kababayan natin or may diferensya sa paningin, abay dapat ho, pagbigyan ho ninyo. Hindi ho po pwedeng, doon ka sa likod. Ay. Concert ito. Nasa linya si Ma'am Glenda Reloba, ang Executive Director ng National Commission on Disability Affairs. Magandang umaga po, Ma'am Glenda. This is Erwin Tulfo and Aljo Bendijo. Live tayo sa Punto Asintado Reload. Good morning po. Good morning po, Kong Erwin and Sir Aljo. Morning. Magandang umaga po. Opo. Ma'am, ayun na nga, kasi may nagreklamo na isang PWD sa bumili siya ng concert ticket sa K-pop. Mukhang sinabihan niya, tapos pumila ka doon sa likod. Mukhang tama naman yung tao na may na PWD. Nasa batas pala ito, covered pala ito ng batas. Ayon sa pagsusuri ng Department of Justice. Tama po ba, Ma'am Glenda? Opo, sir. So, ito po ay isang opinion na hiningi po ng inyong lingkod bilang Executive Director po ng NCDA, which we have also the same position. Parehas po kami. So, we just want to clarify po, and for personal reference ko po as Executive Director. So, may batas po tayo, sir, yung RA 10754 na an act expanding the benefits and privileges of persons with disability. So, malinaw na malinaw po, sir, doon yung provision of express lanes for PWD in all commercial and government establishments. So, kung wala pong express lane, priority shall be given to them. So, malinaw po yun. For example, sa pila sa restaurant, dapat meron silang linya para sa PWD, mga pila sa restaurant. Kunwari, pila yung restaurant, pinipilahan, puno. So dapat may priority lane ang PWD. Tama po ba, Ma'am Glenda? Tama po, Kong. Opo, sa lahat po ng establishment, whether ito po ay public, whether ito po ay government, at kahit po ito ay basic necessity or parang privileges or relaxation or leisure, all po, wala pong exemption. Kagaya dito, ng comprehensive. theme park, kunwari, yung mga theme park yan, yung may mga rides, dapat may sarili silang pila, di po ba, Ma'am? Tama po ba? Yes, sir. Opo. Dapat po. Kaya linawin lang natin, comprehensive Ma'am, po. siguro sa mga nakikinig sa atin, kung kayo naman hindi ko kayo PWD, wag na kayo magreklamo dahil yan ang nakasaad sa batas. Di po ba? Opo, sir. Opo. Tsaka po gusto din po nating i-highlight na meron po din tayong mga persons with disability na apparent or yung kitang-kita. Pero meron din naman pong mga persons with disability na hindi rin kita. Pero meron din po silang karapatan dahil meron po silang ID, sila po ay na-diagnose katulad po ng ating may mga mental problems, yun pong mga survivor po ng cancer na minsan po hindi po natin nakikita na apparent. Pero sila din po ay may disability. So hindi lang po ito dun sa may mga physical disability, ganun din po yung lahat po ng disability. Okay. Opo, sir. Pero ma'am, Opo. isa lang hong ito naman kaya nagrereklamo itong ilang kababayan natin by Aljo kasi ilang beses na raw ito napapansin kasi sa mga restaurant. Buong pamilya may disability card. Paano naman yon? Tatay, nanay, anak. Pag titignan mo, wala naman daw parang mga sakit. At saka, inamin na rin po ng ilang mga empleyado dyan sa mga city hall na sila nagbibigay niyan
na mukhang nabibili at nababayaran. Siguro, ma'am, maganda din ipulis natin, lalo na yung inyong tanggapan, itong mga pagbibigay ng mga disability ID cards kasi mukhang inaabuso naman ng mga walang sakit, pero nakakakuha sila ng discount at ganun nga, ng mga priority lane na yan, Ma'am Glenda. Ano po? Opo, yes sir. Kami po ay nakikipagtulungan po sa Resto PH. Ito po ay parang organisasyon ng mga may-ari ng restaurants and businesses. Para po dito po sa pagpupulis po natin ng mga fake na IDs po. Together with the LGU, the Office of the Disability Affairs Officer. So ito po ay tinutulungan po natin sila, binibigyan po natin sila ng capacity building on how to parang arrest at gamitin po nila yung kanilang power para po i-confiscate at kasuhan po ito pong mga nagpapanggap po na persons with disability. At meron din po tayo, sir, na sinusuportahan ng mga bill dyan po sa inyo po, sir, sa lower house na nagtatalaga po sana na magkaroon po ng ng parang universal design ng ID at may safety features po na para ma-verify po natin. Nasaan na yung bill na yan ngayon? Nasaan na? Sir, parang Anong nasa reading na? technical Nasa press working reading group. na ba? TWG na? Actually, nasa TWG lang po siya, sir. Opo. Pero sana po yun ma-prioritize sana Sige po. kasi may economic impact po ito eh. Tsaka yun nga, nagiging inconvenient din po sa mga legitimate at totoo po na persons with disability. Alright. Malinaw. Nako, maraming salamat po sa inyong oras sa amin, Ma'am Glenda Riloba, Executive Director ng National Council on Disability Affairs. Good morning po sa inyo. Maraming salamat po, Kong, at mabuhay po kayo.